So, good day viewers and welcome to Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. So, kami po ngayon ay nasa aming 4th episode na and na-miss po namin kayo. Welcome po sa aming 4th episode, your weekly dose of legal insights here with Attorney Bueno. So, today po, Attorney, we have this case. We received an inquiry in our Facebook page. So, this is a case involving po, Attorney, of an international marriage and divorce. Okay? So, ang ating pong inquiry ay galing sa isang Filipino woman na itatago natin sa pangalang Maria. Maria. Very bagong-bago tong pangalan na to, Attorney, no? So, tatago po natin si ma'am sa pangalang Maria, no? Who is married to a fellow Filipino po. Natatago naman natin sa pangalang Juan. Tagalog na Tagalog. Bago rin tong pangalan na to, Attorney. Ngayon lang nauso tong pangalan na to. Okay. So, si Maria at si Juan po na nagpakasal dito sa Pilipinas. But Maria decided to file a divorce in Spain, Attorney. Wow, So, na-involve na ang Spain. Yes, nasa Spain na ngayon tong si ma'am. Okay. Ano ginawa niya sa Spain? Ba't napunta sa Spain tong si Maria? I think nag-avail po siya ng program, Attorney, na yung study and work abroad in Spain po. So, kaya siya napunta doon. So, syempre, siguro bugso na lang ng damdamin ito, Attorney. Hindi na natin pwede questionin kung ano man ang nangyari kay Maria sa Spain. So, nakapag-file po siya ng divorce. And now, since nagkaroon na silang dalawa ng freedom, so si Juan naman po ngayon, ang medyo complicated ang kaso dito sa Philippines, since na-inlove na rin siya, Attorney. May iba ng May babae iba na rin na-involved. So now, si Juan po wants to file authority or petition to remarry, Attorney. Okay. So ano po ba yung legal complexities ng case nila Maria and Juan? Nako, medyo may conflict of laws involved sa kaso ni Juan at Maria sapagkat although legal ang diborsyo sa Espanya, ang problema dito sa ating bansa, ang diborsyo ay hindi pa ginagawang legal ng ating Kongreso. Although may nakabimbin na bill sa ating Kongreso na kung saan pinahihintulutan na ang pagiging legal ng diborsyo. Pero hanggat hindi pa naaprubahan ng ating Kongreso ang pagiging legal ng pagsasampa ng diborsyo dito sa ating bansa ay mananatiling legal at valid ang marriage, yung kasal dito sa Pilipinas. At kapag ikaw ay kumuha ng diborsyo sa abroad, generally ay hindi yan i-recognize dito sa ating bansa. Pero sa sitwasyon na sinabi mo, lilinawin ko lamang, no? Dahil itong si Maria ay pumunta sa Espanya. At after siguro mag-aral, alam mo kasi sa Espanya, kapag ikaw ay nagpunta doon upang mag-aral at magtrabaho ng part-time, at nakatapos ka, bibigyan ka kasi ng job search visa na valid for 2 years. At pag nakakuha ka ng work using the job search visa, ay bibigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho sa loob ng 2 taon. At dito ko nakikita kung bakit nag-file ng diborsyo itong si Maria sapagkat after na ang isang Pilipino ay mag-stay sa Spain for 2 consecutive years uninterrupted, diniscuss na natin to, di ba? Ay siya ay magiging eligible to become a Spanish citizen. So kung siya ay Spanish citizen na, at the time of filing the divorce, na-indubs ka mo sa isang Espanyol, ay siya ay pwede magsampa ng diborsyo against the Filipino spouse. So, kung nakapag-file siya ng diborsyo doon sa Espanya as a Spanish citizen na, then the Filipino spouse now can remarry. So, makakapag-asawa na si Juan dito sa ating bansa. Yun ang mangyayari doon. So, ganun na pala yun, Attorney. So, parang technically si Juan, meron na rin siyang freedom kasi parang yung valid naman yung divorce ni Maria and Juan sa Spain po. Since nag-push ro doon, no? Dito lang sa atin talaga, wala pa talaga ang divorce. Hindi pa siya napapasa, Attorney. Kasi medyo ginagapang talaga to sa ano natin. Parang tayo na lang, Attorney, tama ba? Ang bansa na wala
Wala pang divorce. Wala na Dito divorce. sa Oo. buong mundo, Pilipinas Kaya na lang, at no? Vatican City Vatican, na lang, oo. wala pang diborsyo. Tama, tama. So, masyado kasing konserbatibo ang ating bansa. No? Being a Catholic nation, parang ayaw na ayaw nila magdiborsyo. Pero iba ang dating sa kanila pag diborsyo pinag-uusapan. Pero actually, pag binasa mo ang ating family law, merong divorce Philippine style dyan, yung tinatawag na annulment of marriage, saka yung declaration of nullity of marriage under Article 36 of the Family Code of the Philippines. Yan yung tinatawag na divorce Philippine style. So, paano to, attorney? Pwede ba itong magamit ni Juan if ever itong sinasabi niyo po na divorce Philippine style? Alam mo, ang eksaktong provision of the law under the family law that will apply sa kaso ni Juan at Maria ay hindi yung Article 36 or Article 45 of the family law, yung tinatawag na annulment of marriage na merong several grounds to declare the marriage as invalid or no longer valid. Ay yung Article 26, in particular paragraph 2 of the family law. Kasi dito, ito yung sinasabing mixed marriage. Yes, oo. Na kung saan, ang isang Pilipino ay nakapag-asawa ng isang foreigner. Yeah. At yung foreigner, umalis na ng Pilipinas dahil nag-away na sila ng Pinay. Nilayasan siya, pumunta ng Amerika o kaya Espanya. At pagdating doon sa ibang bansa, nakakita ng ibang jowa, nakasalan, diniborsyo ang Pilipino naiwan dito. So, doon papasok yung tinatawag na mixed marriage. Dito sa kaso na to, pag gano'n ang sitwasyon, walang hustisya kapag hindi mo pinayagan ang Pilipino na makapag-asawang muli. Kasi, alanganin naman na napaka-agrabyado naman ang sitwasyon ng Pilipino yes. na kung saan ang foreign spouse ay nandoon na sa kanilang sariling bansa. Malaya sila, no? Pagkatapos iniwanan tong Pinay o Pinoy, tapos siya may asawa na doon bago, diniborsyo niya yung Pilipino dahil legal ang kanilang diborsyo doon sa kanilang bansa. Hindi naman tama yon. So sa ating bansa, meron tayong particular provision na kung saan under Article 26, paragraph 2, which deals with the mixed marriages na kapag nag-asawa yung foreigner, pwede na din mag-asawa yung Filipino spouse. Ano bang difference nito, attorney, itong kaso ni Maria and Juan, doon po sa decision ni Supreme Court noon, sa kaso ni Republic versus Orbisido? Orbisido. Ano ba yung mga, can you summarize that case, attorney, para ma-relate po natin dito sa ating inquiry? Yung kaso kasi ni Republic versus Orbisido, ay yan ay isang 2005 Supreme Court decision. At ganito ang nangyari dyan sa Orbisido. May dalawang mag-asawa na parehong Pilipino at si Mrs. Orbisido ay nagdesisyon na pumunta sa Amerika kasama ang kanyang menor de edad na anak na lalaki upang maghanap ng mas magandang hanap buhay sa Amerika. At after several years, itong si Mrs. Orbisido ay was able to successfully apply for naturalized U.S. citizenship. Okay, so pagkakuha niya nung pagiging isang U.S. citizen, ay doon nagkaroon ng problema sapagkat siyempre sa tagal mo sa Amerika at hindi mo kasama ang iyong esposo at long distance relationship yan, LDR, siyempre nagkaroon ng panibagong tagahanga at siya ay na-inlove sa isang Amerikano. At nung nagkaroon siya ng boyfriend doon, nag-decide sila na itong si Mrs. Orbisido ay mag-file ng divorce sa Amerika. Ito naman si husband, after learning of that divorce decree in the United States, decided to file also a petition seeking for an authority from the Regional Trial Court of Ozamis City. Okay, so gusto niya mag-asawa na din uli. Unfair naman sa isang Filipino husband na ang kanyang asawa na naging US citizen ay masaya na doon sa kabilang dulo ng daigdig at dahil siya naman dito ay may karapatan din naman lumigaya,
ay nagsampa na nga ng petition upang payagan siya na mag-asawang muli. At ito naman ay pinagbigyan ng ating Regional Trial Court sa Ozamis City. At kaya nga lamang, siyempre, ang ating Office of the Solicitor General ay hindi sumang-ayon at kinontra itong desisyon ng RTC at nagsampa ng apela sa ating Court of Appeal. Sapagkat sabi niya, yung Article 26, Paragraph 2, kasi yun ang basihan ni Mr. Orbesido no? Ay hindi applicable dito sa kaso ni Mr. and Mrs. Orbesido. Because this provision of the Family Code of the Philippines, Article 26, Paragraph 2, ay applicable lamang sa mga kaso ng mag-asawa na ang isa sa kanila ay foreigner at nagkuha ng diborsyo sa ibang bansa. Na kung saan, pag nagkaroon ng diborsyo sa ibang bansa, yung foreign spouse ay pinapayagan ang Filipino spouse na muling mag-asawa dito sa Pilipinas. So, kinontra yan ni Solicitor General. Pero sa Supreme Court, ang sabi nila, although this particular provision ng Article 26, Paragraph 2 of the Family Code of the Philippines ay hindi directly na applicable sa kaso ni Orbesido, Mr. and Mrs. Orbesido, pero by way of applying the rule of reason, dapat payagan natin na makapag-asawang muli si Mr. Orbesido under Article 26, Paragraph 2, sapagkat it will do injustice on the part of the Filipino citizen na yung kanyang asawa na naging foreigner na sa ngayon ay maligaya doon sa kabilang dulo ng daigdig at siya naman ay pinaparusahan dahil nga dito sa particular provision of the law na kung saan ang pinapayagan lamang mag-asawang muli ay yung sumailalim sa mixed marriages. So, by rule of reason, pinayagan ng Korte Suprema na mag-asawang muli itong si Mr. Orbesido citing Article 26, Paragraph 2 of the Family Law. Kaya nga lamang, Erica, dito sa kaso na to, siyempre malalaman niya ng author of the law kasi si Justice Alicia Sempiudi, ang author niyang family law na yan. Isa sa mga author ng batas na yan. At sabi niya, with due respect to the Supreme Court, although nire-respeto niya yung desisyon ng Korte Suprema, hindi siya nag-agree doon sa application of the law na ibinigay doon sa kaso ni Orbesido sapagkat hindi daw applicable talaga yung Article 26, Paragraph 2. Bagkus dapat ang in-apply doon yung conflict of laws and also the principle of Committee of Nations na kung saan in-apply doon sa kaso ni Llorente versus Llorente na isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema noong taong 2000 on the basis of the principle of Committee of Nations. So ano ba tong conflict of laws na sinasabi ni Justice Alicia Sempiudi? Kasi sa kaso na to, nagkaroon daw ng conflict of laws. Kaya nga lamang, wala namang direktang kumukontra na batas natin dito para hindi payagan si Orbesido. Sa conflict of laws, kapag ang isang foreign law at foreign judgment ay magbibigay ng katarungan or hustisya sa isang, like for instance, in the case of Orbesido, magbibigay ng hustisya at katarungan para sa kanya, marapat lamang na pagbigyan natin ang ating Pilipino na gustong mag-asawang muli, dahil nakakuha na ng diborsyo ang kanyang asawa sapagkat ito ay magbibigay ng magandang sitwasyon sa kanya at justice, magkakaroon ng katarungan para sa kanya. At siyempre, upang irespeto na din yung foreign law and foreign judgment, and if we will recognize that, magkakaroon ng international cooperation at hindi basta-basta mapapawalang visa o maseset aside yung foreign law and judgment. So magkakaroon ng magandang ugnayan ang dalawang bansa pagdating dito sa
sa conflict of laws. I-apply natin yung principle of comity na kung saan ginawa ng ating Korte Suprema sa kaso ni Llorente versus Llorente. Okay. So, attorney, in relation po ito sa diniscuss po ninyo na principle of comity, ano po ba ang step po o proseso na pwedeng gawin ni Juan, no? Para siya naman po ay maging malaya na rin at sumaya na rin po dito sa Pilipinas. Kinakailangan ni Juan na mag-file ng petition for judicial recognition of the divorce obtained from Spain. Ito ay kanyang dapat i-file, no, bilang isang petisyon sa Regional Trial Court na kung saan sakop yung lugar na kung saan sila nagpakasal ni Maria. At ito ay dapat gawin ni Juan sapagkat kapag hindi niya ginawa to, the marriage will remain valid. At kasi kinakailangan dito na malaman ng Philippine government na yung diborsyo na kanyang nakuha ni Maria sa Espanya ay valid at naaayon sa regulasyon, sa batas ng Espanya. At kinakailangan na yan ay madala dito yung decree of divorce at papayl nga ni Juan bilang isang petisyon at bubusisiin ng ating korte. Okay. Kung legal ba yung divorce obtained from Spain. At saka yan, pagkatapos ng trial or hearing, ay saka lamang magdideklara ng recognition of the divorce. At pagkatapos nun, pwede na siya. Malaya na Malaya si na Juan. si Juan. So, attorney, ano po ba yung mga requirements naman nitong pag-file ni Juan ng petition for recognition? Ano-ano po yung mga kailangan niyang ihanda? Ang mga importanteng dokumento na kailangang isumite ni Juan sa Regional Trial Court, siyempre unang-una yung Decree of Divorce obtained from Spain. At So, yung ito ay galing kay Maria. Oo, galing Oo, yan. So, kukunin dapat niya. may cooperation niya ni Maria. Dapat ano pa rin sila. In good Wala, hindi pa terms rin binablock sa FB. Friends pa rin dapat sila yan. Dapat yung messenger nila hindi naka-block. Tama. So, dapat may cooperation between Maria and Juan para makuha niya yung decree of divorce. Kasi yan ang pinaka-importanting dokumento na kanilang ipakikita sa ating hukuman upang magkaroon naman ng pagkakataon ang ating korte na busisiin at checkin nga yung validity of the divorce decree. Pangalawa, syempre, yung marriage certificate nila dito sa Pilipinas. Dapat may certified true copy yan, yung kung hanggat maaari, yung original kasama, at ipakikita din sa ating hukuman. So, yung dalawa na yan, dapat hindi mawala at para umusad ang petisyon na isasampa ni Juan dito sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. So, tama ba, attorney, na habang fina-file ito ni Juan or ongoing pa yung pag-file niya, ay hindi pa muna siya pwede talaga na mag-asawa dito sa Pilipinas? Oo, kailangan ma-recognize muna yung decree of divorce obtained by Maria. Unless, dapat magkaroon muna siya ng dokumento nga na decree of recognition of the divorce here in the Philippines. Okay, so ayan, sana po, no, kay Miss Maria at kay Juan. Bago tayo matapos, Erica, nakalimutan kong itanong sa'yo, ikaw ba sumasang-ayon dito sa divorce? Alam nyo, meron naka-pending na ng bill sa Kongreso, diba? Actually, ikaw ba, kung sakasakali? pinapanood ko talaga yan, attorney, no? Actually, medyo sinusubaybay ko rin. Kasi medyo, alam mo naman, attorney, as a woman, no? Medyo nasa feminist side ako, attorney. Okay. So, I think we're on the same page naman sa aming mga viewers, sa mga kapwa ko babae, na nasa modern times na tayo, no? Hindi na yung babae na nakakulong pa, na parang ibon sa kanyang hawla, no? It's time na bigyan naman natin ng second chance on life and on love yung mga kababaihan natin na nakulong na sa different kind of abuses at already, no? So, ako personally po, yes, I do agree sa divorce. So, ayun, attorney. So, agree ka na dapat na manawagan ka sa Kongreso na madaliin ang pagpasa ng bill upang maaprubahan na ang pagiging legal ng diborsyo. Dahil sabi ko na kanina, dadalawa na lang tayong bansa na hindi nire-recognize ang divorce, no? Vatican City and the Philippines. Tama po. Okay. So, ayun po.
sa ating nag-inquiry for today, si Ma'am Maria po. And kayo na lang po siguro mag-ano kay Sir Juan. No? Sana marami po kayong nakuha na impormasyon with Attorney Bueno. And kung gusto niyo po ng mas tumpak na kasagutan sa inyo pang mga katanungan, Ma'am Maria, Sir Juan, huwag po tayong mahihiyang pumisita sa aming opisina here in Pasig City. At tandaan po natin na ito pong diniscuss namin today ay medyo sensitibong topic po at hindi ito basta-basta na pwede niyong iproseso ng sa sarili lamang ninyo. No? Kailangan po ito talaga ng legal guidance. Attorney, tama po? Tama. So, ayun po, huwag tayong mahihiyang pumunta dito sa aming opisina at sana po ay nakatulong po kami sa inyo ngayong araw. So, keep on watching po our videos. Click like and subscribe po to our YouTube channel. And once again, I am Erica Guevara and this is Attorney Bueno and this is the Legal Lounge with Attorney Bueno and Erica Guevara. Maraming pong salamat sa inyong lahat at sa patuloy na pagtangkilik sa aming YouTube channel. Thank you!